Previously on the Vigil Files. Father, kapag nakaka-receive kayo ng message, ano usually yung inilalapit nila sa iyo? Nasasaniban ba? May nagkakaroon ng... Marami po dito sa amin, sa aking pong team ay yung most of them po, infestation. Ano po yun? Ito po yung tinatawag nating haunted houses po. They see images, creepy images. They hear horrible voices in their house. Tapos may mga bagay na bigla lang nababagsak, wala naman taong gumagalaw. So yun po yung marami po. Ano pong Pumunta dapat? kayo sa bahay. Nagpaparamdam mo po. Sinasabi po nila may nagpaparamdam po. Pumunta po sa bahay nun. Kailangan pong... In the house po, Yan yung ba? we will ask the people to go to a sacramental confession bago po yun. Siguro po a week before, sabihin namin, in this week, you pray the rosary in your home for 1 week. Walang ano yun, consecutive, no? Hindi kayo magmi-miss kahit isa. And then you go to confession, you go to mass on a Sunday, no? And then, after that, we will schedule the exorcism of the place. In the place, we will celebrate the mass, no? Mag-misa doon sa bahay. Then, mag-bless ng sacramentals na gagamitin yung oil, kandila, salt, holy water, Benedictine medals, and then we will pray over the place. Merong rite of exorcism of an infested locality by demons. May mga ganun po. And then afterward, matatapos kami. Pag wala na, okay na. May mga one time lang. May mga kailangan namang balikan. So, yun Meron po. po ba kayong napuntahang lugar na pagpasok nyo palang ramdam nyo na agad na May something. Most of the time po. Ako po siguro yung gift ko, pag alam ko pong meron, ang feeling po ng head ko para siyang bloated. Sumasakit. I know that there is an evil entity in that particular place. Parang ganun din po. Tsaka parang ang dilim-dilim kahit may ilaw naman. Then parang ang hirap pasukin. Parang ang sikip-sikip pero ang luwag naman. Ganun po. Father, since we are in the digital era, so most of the people use gadgets. Can evil or demons reach us through phones, through computers? Kaya bang magkaroon ng possession? May napanood na po ba kayong movie na gano'n? Wala. Di ba yung mga movie ganyan sa Netflix, yung one call, gano'n. Kasi mga ibang horror films natin sa Philippines, gano'n, di ba? Tumawag yung evil spirits. Meron po akong karanasan na isa po. Isa pong nung pandemic, laging nag-online, and then di na nagsisimba, and then bigla siyang in-introduce sa mga ibang incantations, no? Parang incantations, mga demonic incantations. So, tinry niya yon. Then, when she began doing that, she experienced na meron siyang naririnig sa kwarto niya na umiiyak na lalaki o ganon. Then, parang may kumakalabit sa kanya every 3 a.m. in the morning, hindi siya makatulog. Ginigising siya, hindi siya makatulog. Then, naging disorganized yung life niya. So, nung pinag-aralan namin yung sinen na kanta sa kanya, ano pala yon? It is a curse na pinadala sa kanya. Demonic curse. So, meaning to say, even in technologies, bihasa din yung mga evil spirits. They can actually make effect or affect us through technologies, modern technologies. they can still access us? Pero Father, na-mention niyo po na nag-start lang siya makaramdam nun dahil chinachant niya sa sarili niya. Opo, actually pinakinggan po niya. Sinend sa kanya online po yun. Paulit-ulit niya po bang pinakinggan? Pinapakinggan niya araw-araw. Total nabanggit niyo po yung sa incantation. Kasi may napanood or dumaan sa feed ko na movie na may mga
sinachant na ano. So, possible po talaga kahit movie lang yung pinapanood. Lalo na po kung talagang legit na demonic incantations yung mga ganon. Kung accurate yung representation sa film. Opo. Pwedeng kahit pinapanood mo lang, madamay ka rin. Ako wala po akong karanasan yun, pero si Father Sikia po, meron silang karanasan na gano'n, na nag-watch ng evil horror film, biglang na-possess. Usually naman po, siguro kailangan nating i-qualify. Baka kasi manood lang tayo ng horror, mapupossess pala ako. Hindi gano'n. So i-qualify natin, yung person po, vulnerable. May siyang open third eye, gano'n, hindi na siya nagsisimba, no, mga gano'n. So, yun. About po sa third eye, Father, so, totoo din po ba yun? Totoo po yun, yung occult third eye. So, paano po ba, ano po bang pakiramdam nun sa isang tao na bukas ang third eye? Pag occult third eye po, i-qualify natin, 24/7, kahit saan siya magpunta, nakakita siya. So, that is occult third eye. Opo, no? Nadi-differentiate ko kaya yung mga living sa hindi. May third eye. Usually po, pag sinabing occult third eye, ang lagi po niyang nakikita ay evil spirits. So, may kaiban po ba yung bukas lang yung third eye dun sa occult na tinatawag ninyo? Opo, meron po kasing tao na inborn yung kanilang occult third eye kasi meron siyang lineage of faith healer, mga occult practicing families before na hindi niya alam. Siguro, nung namatay yung lolo nila, pinasa sa kanya. Even, papasa ko kay Dexter to. Kaya napasa sa kanya unconsciously. May mga ganun po. Ganun po kasi yung mga occult practices pinapasa po. So, pwede rin pong ipasara yung third eye. Meron pong right of exorcism of closing the occult third eye. Permanent na po yun, bawal nang buksan ulit. Or makukulos po. Tapos ang problema ko po ngayon, meron po ako nakikitang mga advertisements in social media, parang i-open naman yung third eye. Di ba may mga ganon? That is very dangerous. So the person can experience demonic possession pag hindi siya ready, hindi malakas yung faith niya pag ginawa niya yun. Pero possible po siya. Possible po. Father, since nasabi nyo through screen pwedeng tayo ng demon. So, when you do exorcism, do you take video po ba? Or do you record some... Opo, meron po kaming waiver ipapaano po sa client, sa afflicted or patient po tawag namin, or to the family kung minor po. Kasi again, respect mo yung privacy po ng tao, no? Gagawin po natin yung art of exorcism, pwede po ba namin i-videohan, picturean for lang naman po yun, for documentation purposes. So, na later on, kaming magkakasama sa team, i-review namin saan ba nag-react itong taong ito, anong part ng prayer. Doon ma-determine mo. Halimbawa, in the rite of exorcism, may mga I command you, demon of lust. Asmodeus, the demon of lust yun No? Nung siya lagi nagre-react, sabihin, yung demon na nag-possess sa kanya it's the demon of lust. So, Father, itong mga documentation yung to for private lang. Opo, for our own po. And then, kung gustong tingnan ng bishop, he can do that. Pero po yan, for documentation purposes, in private, we will not post them online. Kung kumpara po natin yung mga movies sa mga real footage documentation ng mga exorcist priest, mas po ba, vulnerable yung film na ganun kung papanoorin ng kahit sinong tao? Ano pong film? Yung exorcism yung film? footage niyo po mismo. Raw footage ng... Mas delikado. Opo. Siguro po, depende yon. Depende sa tao yon. Kung strong yung faith mo, you will not be affected by this. Kasi ano lang yun Again, yung qualifier. Yung qualifier po. Opo. Tandaan po natin, pag sinabi pong exorcism, it is not about the fear of the devil and his demons. Kasi when media
make films about exorcism, that is what they portray. Exorcism is something to be fear of. It is the fear of the devil and his demons. Actually, it is the other way around. Kaya nga sabi natin, di ba, exorcism, the ritual of the church to drive away evil spirits. And therefore, exorcism means the power of Jesus over evil spirits. And compared to Jesus, evil spirits, even the demon himself, or the devil himself, is powerless. Because Jesus is more powerful than the devil and his demons. So kaya po, pag pinoportray yung film ng exorcism, usually madilim, di ba? Minsan isa lang yung exorcist. Di ba po, ganun lagi. Kaya, nakakatakot yung na-possess. In real life exorcism, hindi po kami mag-exorcise ng mag-isa, ng gabi. Usually morning po, maliwanag. Ayun. Mas powerful. Mas powerful yun. Kasi may part po yung liwanag. Ayaw po ng mga evil spirits yan. Kasi light is God. Light is something holy. Light is something good. On the other hand, dark is something horrible. Devil. Takot ka sa madilim. Sa mga ganito pong process, how can we stay safe and calm during facing these powerful demons? Yung kami pong mga exorcist. Unang-una po, pag malakas po yung aming kaso, bawa talagang demonically possessed, kami pong tutulong sa kanya, magpiprepare po kami spiritually. Kami po lahat magkukumpisal. Because the sacrament of confession is a powerful tool to protect oneself from the power of the evil one. Because in the sacrament of reconciliation, you renounce the sin you have committed and you promise to make an effort not to commit the same sin again. So meaning to say, in confession, you renounce what is evil and you ask the Lord to help you by His grace to live in the state of grace. Sabihin, wala kang mortal or grave sin na present sa buhay mo. Totoo ba na parang pwedeng kung may mortal sin, pwedeng gamitin yun no? Demon Opening na yun. Pwedeng maging opening po yan. Yun po yung sinasabi ko. And then po yun, after magkumpisal, we will offer a mass for the case. That mass is offered for the liberation of the person. Then kami po ay mag-ano din po, magpa-fasting. Hindi po kami kakain ng dinner, breakfast. We offer that self-control for the liberation of the person. Kahit po ba ganyan na may spiritual preparation, after nyo pong gawin yung exorcism, may nararamdaman pa rin po ba kayo? May type po ba? Usually po, meron pong demonic retaliation. Tandaan nyo po, ang demonyo, ang diablo ay mapagganti. Pag inawan mo siya, vengeful, tama, inaway mo siya, gagawa siya ng ibang paraan para masaktan ka niya. No? In my case po, meron na po akong naranasan na vehicular accident that almost take me. Butik na ako mamatay. Kundi, dahil hindi ako namatay kasi ang natira sa sakyan ko yung passenger side, hindi po ako. Meron din naman po na ang organize po ng kwarto ko, may mga libro po kasi ako sa kwarto nung wala pa po ako dito. Then ang gulog, ang ayos, and then pagbalik ko po parang merong bagyong dumating sa kwarto ko. Nagkagulo-gulo. Wala no. Tinanong ko naman yung staff na hindi naman pumasok doon. So minsan ganon. Minsan naman, hindi kanya patutulugin. Kaya importante po, after you do the exorcism, meron kang prayer for cleansing. Naalala ko, nangyari sa akin yan kasi nagpabaya ako after kong ginawa yun dahil pagod na ako. Hindi ako nag-prayer for cleansing pagdating ko sa nakanganap ng opening. For protection kasi dapat yun na whatever spirit we have come in contact with, deliver us, O Lord, and protect us. We ask this truth. May part na ganun yung prayer na yan. So yun. Parang sobrang dami po nating natututunan. Parang kailangan talagang malaman din to ng iba dahil sobrang laki po ng pagkakaiba ng mga ginagawa nilang healing sa mga pribadong lugar. So, pati rin po yung misconceptions na matagal na palang
Opo, hindi lang po ngayon. Siguro, na known lang ngayon because of also of the massive effect of social media, technology in our present world, in our existence today. Yun. In all po, para po sa ating mga normal na tao, how can we protect ourselves and our loved ones? Unang-una po siguro, I would like to say to your followers that exorcism is the unstoppable power of God over the devil and his demons. No, yun yung tandaan natin. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa masamang espiritu. Pangalawa, do not fear evil spirits. Because when we were baptized, tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. Then pangatlo, when we fear evil spirits, they will come to us. Because when we say, I am afraid of them, we're actually saying they have power over us. They will come to us. So kung familiar po kayo sa devotion ng Divine Mercy, si Saint Faustina Kowalska, siya po yung visionary ng Divine Mercy. Nakikita niya si Jesus, nagpapakita sa kanya. One time po, Faustina is praying in a chapel. While praying, she saw many demons getting near her. Then she was so afraid. Pumunta po siya sa kwarto, umalis sa chapel. Then in her room, Jesus appeared and said to Faustina, Faustina, do not fear evil spirits. The more you fear them, the more they will come to you. When you fear them, as if you are telling evil spirits to come and be near you. When you experience evil spirits, Jesus said, in the name of Jesus, go away from me. So yun dapat, hindi yung takot tayo. Sabihin natin, in the name of Jesus, go away from this room, go away from me. And then, pangalawa siguro, sinasabi nyo, ano ba yung pinakamabisang protection from this extraordinary activities of the devil? Sinabi extraordinary, possession, oppression, obsession, infestation. Unang-una, to live in the state of grace. Meaning to say, wala kang mortal sin. An example ng mortal sin, sa married person, adultery, concubinage, di ba, bigamous relationship. O kaya, pwedeng opening din yung, the church does not condemn people who has homosexual tendencies. When they do physical activities, that is also a mortal sin. Yung mga ganon. O kaya, without a valid reason, hindi ka nagsimba, that is a mortal sin. Anong gagawin pag may mortal sin? Right away, immediately, you go to a priest to confession para you remain in the state of grace. Yun yung pinakaunang protection. Pag nasa grasya ka ng Panginoon, kahit na yung kulang, barang, hindi ka tatamaan yan. Halimbawa, isabi ko kanina, out of hate, may nakagalit si Dexter, no? Si Isa. Si Isa may nakagalit. Then may nainggit sa kanya kasi ang ganda-ganda niya. Itong nagalit sa kanya, pangit, no? So, kinulam siya. Pinakulam. Kung siya nasa state of grace, isa tatamaan yun. Ang tatamaan actually, yung nagpakulam. Babalik sa kanya. Because spiritually, you are protected because of the state of grace. The protection coming from God. Since Father, yung exorcism parang sa Catholic lang siya, no? Ano po kaya yung mga ibang religion? May na-experience na po ba kayong ibang religion ang lumapit humihingi ng tulong? Actually po, yung exorcism po, hindi lang po sa Catholic yan eh. Meron din pong exorcism during the Old Testament sa mga Hudyo. No, meron din po yun. Pero, ang pinaka-organized na merong ritual ay sa atin po, sa ating Catholic Church po. No? Meron na rin po kung kasong ganon na hindi sila Catholic, tatlong magkakapatid na po-possess sa house nila. O nung tinanong ko intervene sila Katoliko, kahit di po kayo Katoliko, in-ask ko muning permission nila. Do you want to submit yourself into the Catholic exorcism? So yun po. And then nag-exercise kami. Yung naging ugat nun, dahil they live together without the sacrament of marriage. Kaya nangyari yun.
no? Yung parents nila. Ngayon, on the process silang pamilya na Methodist, sila po yung magkakatoliko na ngayon because they experience the power of God in the sacrament of exorcism. So I am now accompanying the family para mabinyag silang lahat, ikasal sa simbahan, so magiging full-fledged Catholic mo sila. Because they experience the power of God. So sa kanilang, hindi ko naman sinasabi siguro na powerless yung ministro nila. They did not experience liberation nung yung minister po nila yung nag-perform ng prayers of deliverance in their experience po. Aside po from yung doing confession, para naman po sa pang-araw-araw, may mga practices po ba na pwedeng gawin ng isang tao? Opo, unang-una po siguro, laging magdasal, no? Ako po, nung bata ako, sabi ng lola ko sa akin, magpupunta ka ng school, kahit mag-jeep ka, you make the sign of the cross before you leave the house. And as you return, you again make the sign of the cross. Ako, loko ako ng bata ako kahit nung high school ako. Hindi nga ma-imagine na magiging pari ako, no? Kahit yung mga high school teachers ko po. Sabi ko sa lola ko, Lola, hindi naman simbahan yung bahay natin. Ba't magkukurus pag-alis, pagbalik? Sabi ng lola ko, maganda yung tugon niya. Sabi niya, Apo, pag nagkukurus ka, ibig sabihin, inihiling mo sa Panginoon na iligtas ka. Hindi ka masagasaan, pupunta sa school, maksidente. Pagbalik mo, nagkukurus ka kasi, nagpapasalamat ka, nakabalik ka nagligtas. Meaning to say, dapat araw-araw, nagdadasal tayo. Now it's time to close the file. Until next time.